Hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Dito sa amin sa Albay, typhoon signal number 4 na po. At ngayong umaga, 8 o'clock, ang Albay, nakataas ang typhoon signal number 4 sa eastern portion ng Albay, particular na sa Rapu-Rapu, Bakakay, City of Tabaco, Malilipot, Malinaw at Yui. Ayon po sa ulat ng Pag-asa DOST. Habang signal number 3 ang ilang nalalabing bahagi ng Albay, pati na po ang Legazpi City. So typhoon signal number 3 kami. Base ito sa report ng Pag-asa as published by Albay Provincial Information Office. So ang bagyo, namataan ang bagyong Uwan sa layong 370 km silangan ng Birakat, Tanduanes ngayon. Mas lumakas pa ang hangin dala ng bagyong Uwan na umaabot sa ngayon sa 165 km malapit sa gitna at pabugso na 205 km per hour. At patuloy itong kumikilo sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 35 km per hour. So ang Albay, signal number 4 sa eastern portion and signal number 3 the rest of Albay. Ipakita ko po sa inyo ang kalagayan dito sa amin sa lungsod ng Legazpi. Hindi naman po masyadong malakas yung hangin at ulan. Ayan po. Diba? Konti lang naman yung ulan pero madilim yung kalangitan. Makapal yung kalangitan. At ang paghampas ng hangin, konti lang naman po ang hampas ng hangin. Madahon pa nga po yung kahoy. Yan, tawag dito sa amin, ubog. Iwan ko kung anong tawag sa inyo ng kahoy na yan. Kaya po, napaka-ulap at siguro baha na po sa ibang lugar dito sa amin, lalo na po sa Ginubatan. Diyan yung parting Mayon Volcano, medyo peligroso diyan sa lugar na yan. Balot ng napaka-kapal na ulap at siyempre yung pagbagsak ng ulan, kaya hindi makita. Diyan banda ang Mayon Volcano nakikita. Hindi ako pwedeng lumabas dun sa roof deck namin kasi siyempre mahangin, maulan, mababasa po tayo. So yan ang situation namin dito. Mga kababayan sa Albay, yung naririnig ninyong ugong, yan yung hampas ng hangin at bagsak ng ulan, mga kababayan. So maayos naman po pa dito sa amin. Yung Birakat, Tanduanes, ito po yung situation ngayon. As reported ng Radyo Birak, Radyo Pilipinas, Birakat, Tanduanes. Yan po. Tinamaan po yung Catanduanes, yung sentro. Yan po, mga kababayan. Ang nasa ibabaw ng Albay, Catanduanes. Pero sentro ang Catanduanes. So, ingat-ingat lang po kayo mga kababayan namin dyan sa Birakat, Tanduanes. Kasi napakalakas ng bagyo. Bagyong Uwan, super typhoon po siya. Ito sa Albay, yung dating laging binabaha po, Barangay Masarawag. Pero sigurado, yung mga residente dyan po sa Barangay Masarawag ay in-evacuate na po kahapon pa. Ayan, kawawa yung kalsada ito. Ayan, kawawa yung mga kabahayan dyan. Talagang I think permanent evacuation po yung dapat. I-relocation, I mean. Kailangan na silang i-relocate kasi kahit hindi bagyo po, pag malakas ang ulan, nagiba na po ng daan. Nagiba ng daanan na yung yung baha. Mula sa Mayon Volcano po siya. Masarawag, nasa slope na siya ng Mayon Volcano kasi. Medyo lumakas yung hampas ng hangin. Pabugso-bugso na paghampas ng hangin po.
Medyo lumakas yung hampas ng hangin dito sa amin sa Legazpi City. Ito pa yung mga video from San Andres, Catanduanes ito. Shared ng ating mga kababayan. No? Malakas talaga po yung hampas ng hangin doon. No? Yan. Ito sa Goa, Camarinesor. As reported by Inquirer. Oh. Goa, Camarinesor po siya. Mas malakas doon kaysa sa amin. Mas malapit sila sa sentro kasi, sa mata ng bagyo. Yung Camsor and Camarines Norte at Catanduanes. Sa amin, sa eastern part ng Albay ang malapit. Kaya typhoon signal number 4 sila. Sa amin, sa Legazpi, typhoon signal number 3 ngayon. Ito dito sa amin ito, sa Albay. Yan. Ganon kalakas din yung hangin. Typhoon signal number 3. Yung mga residente po sa tabing ilog at sa mga landslide prone areas, lahat na po nasa evacuation center. Kasi nga, dito po sa amin, tinapractice namin dito yung preemptive evacuation. A day before na tumama yung bagyo, nasa safe areas na po sila sa mga evacuation centers na malalakas. Hindi basta po hindi po basta masisira kahit malakas na bagyo because of the experience, mga previous experiences natin tulad nung bagyong Riming na daming namatay dito po sa amin. Pati yung bahay ko po ng bagyong Riming, hindi ito bago na po ito kasi yung dating bahay namin nasira talaga po ng bagyong Riming. Ubos yung sala at balkonahe ko po. And more than 1,000 yung namatay dahil po sa flash floods sa Yawa River mula Daraga hanggang Legazpi City na yung bulk ng tubig po galing sa Bayan Volcano at sa mga kabundukan dito sa atin. So dahil po sa experience namin yon, lagi namin pinapractice yung preemptive evacuation. So lahat na po nasa evacuation center. Wala nang lumalabas para maiwasan po yung mga rescue kasi tulad ng nangyari sa Bulacan noon, nagpa-rescue kasi hindi nakinig sa mga local officials. Kasama sa namatay po yung nag-rescue. You see? Kasi sabi ko nga, mga kababayan, nung nasa radyo pa ako, lagi naming sinasabi, na-emphasize namin, 3 days before tumama, talagang yun ang topic namin. Walang iba kundi lagi, every hour on the hour, laging may babala kami, updates na binibigay para sa mga residente. Constant reminder po. Kaya na-experience namin dito yung zero casualty, mga kababayan. Dahil sa mga masasama naming experiences sa mga past disasters, mga typhoons na tumama po, na maraming namamatay. Lagi naming sinasabi, walang magre-rescue sa inyo. Kaya makinig kayo sa mga authorities at force evacuation yung ginagawa namin dito. Pag hindi kayo nakinig sa mga authorities, walang pupunta dyan sa inyo kasi hindi naman Superman ang mga rescuers. So, pang-upain muna yung baha at yung lakas ng hangin. Pag halimbawa, nasa peligroso kayong lugar, nangyayari yan, kanya-kanya kayong safety. Pag hindi kayo nakinig sa mga advisories, warnings ng mga authorities, ganon ang aming laging sinasabi. So with that, natatakot sila, walang mag-rescue, ginagawa nila talagang force evacuation at pumupunta sila sa mga evacuation centers na talagang ligtas. Hindi tulad ng evacuation center noon sa Yolanda, pati yung evacuation center, sa bagay, hindi nila na-anticipate ganon katindi. Pati yung evacuation center nila, nag-iba, di ba? Kaya ang daming namatay po. Sa records po, more than 6,000 yung namatay sa Yolanda. Zero visibility na halos, mga kababayan sa Catanduanes. Oh. Video ito ni Reggie Fritz Fabic, bagsik ng bagyong Juan. Catanduanes po siya. Oh. Halos zero visibility siya. Oh. Matindi. Kaya ingat po kayo dyan. Ito sa sentro ng Legazpi. Yan. Malakas lang yung pagbagsak ng ulan. Ngayon lang po ito, 8:40.
shared by punong barangay ng Kapantawan, Eric C. Bersuela. Situationer, 8:40 a.m. November 9, Luis Los Baños Avenue, malapit sa market ng Legazpi City. So yan ang kalagayan ngayon. Wala nang tao siya. Nasa safety na sila lahat. Yan. Ito, binaba itong lugar na to. Right now, wala pa naman pong baha. Bumabaha dyan hanggang tuhod. Yan. Flood prone din siya, mga kababayan. Pero ngayon, wala pa naman. Tadaan pa nga yung pulis. So yan po ang situation ngayon. So ingat-ingat lang po mga kababayan para hindi na madagdagan yung mga casualties na yung mga namatay sa Tino, sa Visayas. Hindi pa tayo nakaka-recover sa Lindol, hindi pa tayo nakaka-recover sa tama ng Tino. Ito naman po yung Luzon, from Visayas to Luzon ngayon. Lagi po tayong manalangin sa ating poong may kapal na iligtas po tayo, gabayan tayo po sa araw-araw nating pamumuhay. Yan muna po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.